Mga ka-Republic, dumating na tayo sa pinakamainit na sagupaan sa finals. Matira ang matibay. Ang mas gutom na team ang mag-uuwi ng corona. Sa Game 7 mamaya, ubusan ng lahi ika nga. Itatapo na ang lahat ng statistics sa mga nakaraang laban. Gutom at puso na lang ng mga manlalaro ang maiiwan sa loob ng court. Matapang na sinabi ng Ginebra coach, "My boys will take it." Buo ang tiwala niya sa kanyang mga players na sila ang mag-uuwi ng corona. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 3 taong title drought. Para sa isang team na katulad ng Barangay Ginebra, ang 3 taon ay parang habang buhay. Kaya naman ngayong gabi sa nagbabagang sahig ng Mall of Asia Arena, nakahanda ng rumesbak ang mga mag-aala. Sariwa pa sa isip ng lahat ang makasaysayang Game 5 kung saan pinatunayan ni Justin Brownlee na siya ay buhay na alamat sa PBA. 54 na dambuhalang puntos. Binuhat niya ang Ginebra sa kanyang balikat. At sa Game 6, isa pang monster performance na 52 points. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nila napitas ang corona. Dahil hindi basta-basta sumuko ang Tok and Tek sa pangunguna ng kanilang import. Sa larong ito, nagpasabog si Chris McCullough ng 53 points at humablot ng 22 rebounds. Isang pambihirang gabi na sumugat sa pangarap ng Gin Kings. Hindi man nagtagumpay ang Ginebra na mapitas ang corona sa unang pagtatangka noong Game 6, hindi nabawasan ang kumpiyansa ni Coach Tim Cone sa kanyang mga bataan. "My boys will take it," sabi niya. Walang kaduda-duda sa kanyang boses. Alam niyang babawi ang kanyang mga bataan. Pagkatapos ng malamyang laro ni Arja Abarientos at Scottie Thompson na nakapag-contribute lang ng pinagsamang 9 na puntos, alam ni CTC hindi na ito mangyayari sa Game 7. Alam ng American mentor, magigising ang opensa ni Arja Abarientos at patutunayan sa lahat kung bakit siya hinirang na best player of the conference. Sa huling laro, nalimitahan si Scottie Thompson sa 3 puntos lang. Hindi yan ang Hasselman na nakilala natin. Kaya sigurado tayo, paghahandaan niya ang Game 7, muli nating makikita ang kanyang mga offensive rebound at isang Scottie na dumadive sa mga loose balls. Siya ang magdidikta ng mabilis na tempo ng laro. Kapag nagising ang apoy sa laro ng former MVP, nahahawa ang buong kupunan. Pero aminin natin, magiging malaking problema ulit ng Ginebra ang 6'10" na si Chris McCullough. Sa Game 6 ay halos napantayan niya ang career high ni Justin Brownlee at humablot pa ng 22 rebounds. Siya ang bumali sa likod ng Ginebra nang magbuslo siya ng 4-point dagger upang ibigay sa TNT ang ligtas na distansya. Kailangang makakreate si Tim Cone ng defensive scheme na pipigil sa TNT import. Dapat siyang tauhan ni Japet Aguilar at Troy Rosario, ngunit kailangan ding mag-ingat ng 2 Ginebra bigs. Di sila dapat malagay sa maagang foul trouble. Depende kung makapaglalaro ang 3 mahalagang players ng TNT na haharap si Chot Reyes sa manipis na rotation. Hindi na nagamit sa Game 6 sina Brandon Ganuelas Roser at Calvin Oftana dahil sa injury. Natapilok din si Jason Castro sa 4th quarter sa huling laro. Sa kabila nito, nakuha pa rin ng TNT ang panalo. Sabi ni Jason Castro, maglalaro raw siya sa Game 7. Ganun din si Calvin Oftana. Game time decision naman si BGR. Di natin malalaman ang totoo nilang kondisyon hanggang sa oras ng laban. Sa ganitong final series, hanggat maaari itatago ang lubha ng injury. Sa mga locals ng TNT, sina RR Pugoy at Jordan Heading ang main concern ng Ginebra. Ang 2 ito ang nakatulong sa kanilang import para makuha ang panalo sa Game 6. Inamin ni Pugoy, pagod na siya sa pagbabantay kay Justin Brownlee, pero grateful daw siya na nakahirit sila ng Game 7. Isa itong pahayag na dapat seryosohin ng Gin Kings. Ang isang team na pagod na pero walang takot na lumalaban, mahirap silang pasukuin. Kaya todong determinasyon ang dapat dalhin ng Ginebra ngayon sa Game 7. Nagbibigay ng lakas ng loob sa mga Ginebra players ang pagtitiyak ni Justin Brownlee na mayroon pa siyang sapat na gas sa kanyang tangke para sa rubber match.
Nasa Hinebra locals na lang kung paano nila tutulungan ang 4-time best import para mapitas nila ang kampyonato. Inaasahan na higit pa sa 20,000 crowd ang dadagsa ngayong gabi sa Mall of Asia Arena para saksihan kung sino ang mag-uuwi ng corona. Magiging intense at dikit ang Game 7 na ito. Ituturing na ginto ang bawat ball possession. Bukod sa tapatan ng dalawang import, banggaan ito ng puso at husay ng mga locals. Kung sino ang mas gutom, kung sino ang may taglay na mental toughness, sila ang magwawagi. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.